Hey guys! Welcome back sa Javier Backyard. And for today's video, share ko lang sa inyo yung mga bago nating alagang guppies dito sa ating Javier Backyard. And bukod doon, gagawa tayo ng panibagong video kung paano mag-keep at mag-breed ng mga guppies. So kung gusto mo makita, just keep on watching. So ito nga pala guys, yung mga alaga nating guppies sa ngayon. Kung mapapansin nyo, nakakover siya ng bakal dahil iniinuman ng ating mga aso ng tubig kaya hinarangan to, no? So nandito lang sila sa maliit na container. Meron tayo ditong 5 natitirang guppy. Tuxedo ko ito, tsaka Platinum Dumbo Ear Red Tail. Pinaghalo ko na. Tapos yung iba, yung mga males na matay, actually 3 trio talaga to. Hindi ko alam nagkasakit yung iba kaya unti-unti silang namatay. Buti na lang tong 5 nakasurvive and breeding na rin talaga tong mga ito. At nakapag-drop na rin naman sila ng ilang pang mga guppies. So sa ngayon, pinananatili lang natin na healthy itong mga guppies na to para siguradong mag-breed pa sila ng mas marami. Dito naman sa likod, may isang tab dito kung saan nakalagay yung mga anak nilang guppies. Ayan. Mapapansin nyo, nasa 1.5 month na to, tapos medyo malalaki na rin sila. Yung mga anak ng guppies natin. May albino na lumabas, hindi ko alam, baka dun sa pinagbilan ko ay merong nakasundot na albino na tuxedo koi. Tuxedo koi nga pala yung tawag dun sa merong spot sa ulo. Tapos meron din dyan mga P-dirt, nakahalo na yan, magkakahalo na yan. P-dirt yata yan, kaya lang mukhang hindi maganda yung quality. Yung pa sa baba, male P-dirt. Lumilitaw na yung itsura nila. Ganito yung setup nila, may guppy grass, may air pump, tapos overflow system, yung tab na medyo mahaba, black tab na medyo mahaba. Direct sunlight to from 9 to 12 PM. Okay naman sila, wala namang namamatay. Tapos marami-rami na rin. So yan lang yung mga guppies natin sa ngayon. Tuxedo koi tsaka P-dirt. Yung mga susunod nating ipapakita sa video na to is throwback lang. Yun yung mga guppies na dati nating inalagaan. And kaya hindi siya nag-green water, every 2 days ako nagpapalit ng 50%. Sinasaypon natin lahat ng dumi sa bottom ng tank. Tapos meron din tong sponge filter. Ayan, super linaw ng tubig natin. And after siguro ng mga 1 buwan pa, magsisimula na mag-breed tong mga guppies natin. Kapag nagka-budget tayo, magdadagdag pa tayo ng iba pang breeders para makapagbalik loob na tayo ulit sa pag-guppies. Unang bagay na kailangan natin sa pag-aalaga ng guppies, syempre is yung paglalagyan. Sobrang daling alagaan ng guppies, kaya pwede ka mag-alaga ng guppies sa mga pinutol na galon, sa mga timba, pwede rin naman sa mga rectangular basins or palanggana, pwede rin sa mga mega box or mga container box na available, at pwede rin sa mga styro ref tub. Ako naman, nag-start lang ako sa pag-aalaga ng guppy sa mga timba lang at sa mga rectangular basins. At ang una kong alagang guppy ay albino full red at red dragon snake skin. Yun yung panahon ng pandemic na talagang nag-boom at usong-uso ang pag-aalaga ng mga guppies. Medyo may kamahalan pa nga mga guppies noon, hindi na tulad ngayon. Pero syempre, may mga strain pa rin naman ang guppies ngayon na rare na talaga namang matataas ang presyo sa market. Pangalawang kakailanganin mo sa pag-aalaga ng guppies, syempre, yung breeders mo. Kung gusto mo mag-breed ng guppies, pwede kang mag-start sa trio. Ang trio ay may 1 male at 2 female. Sa strain naman ng guppy or sa type na guppy na gusto mo, sobrang daming available na guppy ngayon sa market. May iba't ibang strain, sobrang nagagandahang kulay, iba't ibang traits, iba't ibang itsura ng fins. Kaya ikaw nang bahala kung ano matitipuhan mong bilhin na breeder guppies. Kung gusto mo namang mabilis ang pagdami ng guppies mo, mas may a-advise ko na mas bumili ka ng mas marami pang guppies, hindi lang trio. Pangatlo sa mga kakailanganin mo sa pag-aalaga or pag-breed ng guppies is yung tubig. Yung tubig kailangan dechlorinated. So ibig sabihin, pwede kang gumamit ng mga chlorine eliminator or mga water conditioner kapag ang tubig mo ay galing sa nawasa. Pwede rin naman kumuha ka ng tubig sa nawasa, i-stock mo at least 2 to 3 days bago gamitin sa mga guppies mo. Nang sa ganun, na-eliminate na or nabawasan na yung content na chlorine nito. Next naman na kakailanganin natin sa pag-aalaga ng guppies, syempre yung pagkain. Kung meron kang breeder guppies, pwede mo tong pakainin ng pellets, ng mga feeds, at pwede rin naman live food. Ang live food, ang pinaka-advisable sa kanila is baby brine shrimp. Meron din namang iba gumagamit ng mga dapnya gaya ng Moyna or Magna. Pero para sa akin, baby brine shrimp pa rin talaga ang pinaka-advisable at magandang ipakain sa mga guppies natin. Breeder man or fry, pwede natin tong ipakain. Bukod sa healthy na kasi high in protein, malinis pa sigurado ang mga baby brine shrimp.
Medyo may kamahalan nga lang kaya ang iba gumagamit ng Moina at iba pang live food. Pero kung wala ka naman pang live food, pwede ka naman magpakain ng feeds at dinurog na feeds para sa mga baby guppies naman. Iiwas lang tayo sa overfeeding dahil common cause ito ng pagkamatay ng mga alaga nating isda. Dahil kapag nag-overfeed ka, may tendency na tumaas yung ammonia at ang ammonia ay nagbibigay ng sakit or nakakapatay ng mga alaga nating isda. Yung susunod ay optional, yung paggamit ng aerator or yung tinatawag ng iba as oxygen. Ang lahat ng isda naman kailangan ng oxygen pero yung guppies kasi kaya naman nilang mag-gasp doon sa surface ng tubig, wag lang sobrang crowded at maliit ang tank natin dahil ang guppies kaya mag-survive kahit walang aerator or walang movement sa ibabaw ng tubig. Pero kung kaya mo naman mag-provide ng aerator, pwede kang maglagay para makapaglagay ka rin ng additional filtration para sa mas magandang water quality. Pero kung talagang low budget talaga ang setup na gusto mo, kaya naman itong makasurvive ng walang aerator, pwede ka rin naman maglagay ng mga plants. Take note lang sa paglalagay ng plants, siguraduhin mong na-quarantine mo yung plants dahil minsan may makasama itong parasite or mga itlog ng tutubi. Yung mga itlog ng tutubi naman nagiging dragonfly larvae, ganito nga pala itsura nila at kumakain sila ng mga baby guppies. Ang pagbubuntis naman ng mga guppies, kadalasan tumatagal 30 days or more. Depende yan sa sitwasyon. Minsan kasi may mga malalaking female breeders na kung tawagin ay big mama na matagal bago mag-drop ng mga guppy fry pero sobrang dami naman. Meron namang iba na maliit lang pero kapag nag-drop, mabilis nga pero kakaunti lang yung nilalabas na guppy fry. At minsan naman, may mga tamad na male na ayaw makipag-mate. Kumbaga, yun yung nagiging cause kung bakit matagal ang pagbibreed mo ng guppy. Kaya mas mainam talaga, mas marami kang breeder kung gusto mong mabilis dumami ang guppy mo. Bukod doon, dapat laging healthy at maganda ang quality ng tubig mo para ma-induce yung breeding or mahikayat sila mag-breed. Isa pa sa mga kailangan natin is yung magpasensya dahil yung pagbibreed ng guppy ay hindi namamadali. So kailangan lang natin ibigay yung best natin sa pag-aalaga sa kanila, yung magandang quality pag-aalaga, quality pagkain, nang sa ganun mapanatili nating healthy at buhay yung mga guppies natin. Dahil kapag nagkasakit ang guppies natin, may tendency na hindi ka talaga makapag-breed. So that's it for today's video. Sana nag-enjoy kayo sa panonood ng video na to at sana kahit paano may natutunan kayo sa pag-aalaga ng guppies. Kung bago ka lang sa channel ko, huwag mo kakalimutang mag-subscribe, like and share this video and click the bell button para sa mga susunod pa nating episodes. See you on my next vlog!